Magandang araw mga classmates. Ikaw ba ay walang trabaho ngayon at isa ka sa mga dakilang tambay na Pilipino at naghihintay lang na sa kung ano ang darating sa araw-araw? Wala bang direksyon ng buhay mo at iniisip mo na balang araw ay aasenso ka din? Wes, ngayon palang classmate ay sasabihin ko na sa'yo na hindi darating ang araw na mababago mo ang estado ng buhay mo kung hindi mo babaguhin ang desisyon mo ngayon. Maaaring wala kang trabaho at tinatamad ka lang maghanap. O kaya naman ay tinitingnan mo ang sarili mo na wala ka naman pinag-aralan at hindi ka tatanggapin sa trabahong a-applyan mo. Yan kasi ang karaniwang alibay ng mga Pilipino na walang pinagkakakitaan. Yung mamalitin na lang ang sarili niya at hindi gagawa ng paraan para mabuhay ng maayos. At yun nga ang topic natin sa araw na to mga classmates. Kung ano nga ba ang dapat nating gawin kapag wala tayong trabaho o pinagkakakitaan. Madaming paraan naman na pwede tayong gawin. Pero ngayon ay magbibigay lang tayo ng 5 puntos dito sa ating klase na sa tingin ko ay magandang gawin kapag hanggang ngayon ay wala ka pa din trabaho. Ang una na nga mga classmates ay reflect in yourself. Tingnan mo ang financial na pangangailangan mo. Sa tingin mo classmate, mahirap ba itong gawin? Sa palagay ko ay kahit sino sa atin, kayang mag-isip sa sarili niya kung magkano ba talaga ang sa tingin niya na kakailanganin niyang kita niya sa araw-araw para mabuhay siya ng maayos at payapa. Pwede ka mag-isip sa maghapon classmate at ilista mo ang mga halagang puntos para makapag-produce ka ng perang kakailanganin mo. Maaaring mahirapan ka maglista sa simula na gagawin mo ito dahil nakakalito kung paano mo sisimulan. Pero ang susi dyan mga classmates ay isipin mo sa sarili mo ang skills mo o sa mga bagay na madali mo nagagawa o kayang-kaya mong gawin. Katulad halimbawa kung may talent ka ba sa pagbebenta o pakikicommunicate sa ibang tao, magaling ka ba sa computer o mahilig kang magbutingting ng mga gadgets? Marunong ka bang magmekaniko kahit wala kang formal na edukasyon dito? O kaya naman ay marunong ka bang mag-drawing o marunong ka bang gumawa ng upuan o lamesa? Madaming talent mga classmates at sa tingin ko ay hindi mo lang alam sa sarili mo kung ano ba talaga ang talent mo dahil hindi mo ito hinahanap. Maganda na malaman mo ito at dito ka mag-focus para ma-enhance mo ito. At kapag alam mo na ang gusto mong ginagawa, papasok na ang 2 puntos natin mga classmates, ang pag-aaralan ng panibagong papasukin mong pagkakakitaan. Kung sakali na alam mo na ang talent mo, maghanap ka ng seminar o mga libro na related dito at mas lalo mo palaliman ang mga nalalaman mo. Magandang gawin ito mga classmates para masigurado mo na pagdating sa sariling talento mo o sa mga bagay na gusto mong ginagawa ay magagawa mo ito ng maayos at hindi basta nagawa lang. Pwede ka din mag-apply ng trabaho to gain some experience na related sa talent mo. Sa ganitong paraan ay may enhance mo palalo classmate ang talent mo at malaki ang chance na maging expert ka sa larangan na to. Kadalasan kasi, kulang lang sa practice ang isang tao sa talent niya kaya akala niya ay hindi siya magaling dito. At kung sakali naman na hindi ka talaga makakita o matanggap sa trabahong related sa talent mo, ang 3 puntos natin mga classmates ay magtayo ka ng sarili mong negosyo gamit ang sariling talento mo. Huwag kang matakot sa puhunan ng negosyo classmate dahil kung talento mo ang gamit mo ay hindi mo kakailanganin ng malaking puhunan. Actually, yung mga talented persons ay hindi na nangangailangan ng perang pampuhunan kapag talent nila ang negosyo nila. Kumbaga, nagpi-pre-selling sila o kumukuha muna ng payment sa client bago nila ibigay ang serbisyong pinapangako nila. Kung gagawin mo din ito classmate, siguradong mai-deliver mo ang product o service sa client mo dahil talento mo ang gagamitin mo dito. Nasa kalahati na tayo mga classmates ng topic natin ngayon pero sana ay nakakapulot kayo ng idea sa mga tinatalakay natin at magamit nyo ito ng tama. O kaya naman ay magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay para mabago nyo ang estado ng buhay nyo ngayon papunta sa success na gusto nyo. At kung bago ka lang din dito sa ating klase classmate, okay lang ba na makahingi ako ng subscription sa'yo at pakilike and share na din ang video natin sa iba para matulungan din natin sila at magkaroon din sila ng idea sa mga pinag-aaralan natin. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaari makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. Kung sakali din naman mga classmates na may idea kayo o gustong i-share about sa pinag-aaralan natin ngayon ay pakisulat na lang ito sa comment section natin sa ibaba para na sa ganun ay matuto din kami. At isa pa mga classmates, may Facebook at TikTok account na din tayo. Pakifollow naman ito at pakishare na din sa iba para mas lumaki pa ang community natin. Okay, sige, balik na tayo sa ating topic ngayon. Ang 4 na puntos naman mga classmates ay humanap ng part-time job para pang suporta. Maganda din ang pagpa-part-time job mga classmates dahil nakaka-develop ito ng bagong skill sa atin. Pero sa part-time job mga classmates, gagawin lang natin itong pang-support kung sakali na kinakapos tayo sa negosyong meron tayo ngayon. Hindi pwedeng babaligtarin mo na magiging karir mo ang pagpa-part-time job. Mali yun mga classmates at huwag mong pababayaan ang negosyong pinalalakad mo.
Kung sakali na dumating ang time na mamimili ka kung ano ang unahin mo sa negosyo mo o sa part-time job mo, ay piliin mo palagi ang negosyo mo kahit na wala kang kikitain sa araw na yun. After all, bago ka naman magnegosyo ay sanay ka naman na sa walang kita. Ang ikalima o huling puntos naman natin mga classmates ay have faith and do your best but expect the worst. Nalilito ba kayo dito mga classmates? Yung may faith ka nga pero worst naman ang ine-expect mo. Ganito kasi yan mga classmates. Kahit na ano pa ang gawin natin, siguradong sasablay at sasablay tayo dahil tayo ay tao lang at nagkakamali din. Hindi pwedeng sasabihin natin na nag-practice na tayo ng matagal sa talent natin at sure tayo na mape-perfect natin ito. Mali yun mga classmates dahil practice will not make you perfect. Pero practice will make you better and better every day. Yan ang tama. Dahil kahit kailan mga classmates, hindi tayo magiging perfecto sa ginagawa natin kahit ano pa ang gawin natin. Pero kaya natin maging better. Ayos? Ano mga classmates, nakuha nyo ba ang mga aral sa mga tilalakay natin ngayon? Sana ay may natutunan kayo at magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel mga classmates at madami pa tayong pag-aaralan ng tungkol sa negosyo. Sige mga classmates, hanggang dito na lang muna at magkita-kita ulit tayo sa ating next video.